Welcome mga beb! Today, ang topic natin, it's all about cooking. Charot. As you can see mga beb, meron tayo ditong pusit na sobrang dami na galing Pangasinan. Siguro may 5 kilo din to mahigit mga beb na dinala dito ng aking jowa galing sa kanyang bakasyon. Frozen nga ito mga beb na dinala niya dito. Kaya nilagyan ko din ng tubig para lumambot, para mapaghiwa-hiwalay ko sila. At para after nyan, ilalagay ko sa ref para magdikit-dikit ulit. Ang galing. Nagdala din pala siya ng bunga ng malunggay saka ng Indian mango kasi nga nalaman niyang buntis ako at naglilihi ako sa Indian mango. Charot. Ibinalik ko lang pala sa loob ng sako ulit yung mga bunga ng malunggay kasi inilabas ko lang yan para i-flex sa inyo at para inggitin kayo. Charot lang pala mga beb. Tapos yung mga beb, kumuha pala kami dito ng konting pusit kasi gusto ng jowa ko na mag-adobo ng pusit. Kaya ayan, namili muna siya ng pwedeng adobo tapos binalik ko lang din ulit sa ref. Diba ang daming process na parang di nagsasawa. Tapos yung ulam namin tonight mga beb ay isang parang isdang isdang pirana. What? Pero isdang pula ang tawag sa kanila. Tapos nilagyan niya ng maraming kasoy. So medyo weird yung lasa niya na matamis, na maasim. Hindi ako medyo pamilyar. Masarap siya pero hindi ako pwedeng makatanggi kasi nasa gilid siya baka bilang mampasakan yung sandok. Ganon. Tapos yan ng 9 hours mga baby, yan ang anak na ako. Yan pala yung baby ko. Ang bilis diba mga babe? Diba? Ang cute ng baby ko. Charot. Ali, tapos na rin pala namin lutuin yung adobong pusit. Kung tawagin niya parang sweet and sour pusit yung tawag niya. Masarap naman siya. Para siyang sweet and sour na tilapia. Pero ito kasi ang version ng pusit. Go! At kinabukasan nga mga beb, nagpunta kami ni Bayot o yung kapatid ko sa gym. And after niya, pag uwi namin, namalingkin na rin kami ng kapatid ko ng mga pangsahog namin sa may pusit. Kasi nga balak na namin mag-ihaw ng pusit. Medyo maliliit yung pusit, hindi talaga siya pang ihaw, pero masarap talaga mag-ihaw ng pusit. Kaya dumiretso na kami ng palengke para bumili kami ng mga kamatis, sibuyas, kung ano-ano mga ilalagay namin, isasahog namin sa loob ng pusit na pang ihaw mga vel. At shout out pala kay Ate Samera na lalagay kong binibilhan ng mga pang-recados ko sa aking mga niluluto. Go girl! Kaya mo yan, charot. At pag uwi nga ng bahay mga beb, wala lang patumpik-tumpik pa, agad-agad ko namang hiniwa ito mga pang-recados ko na ilalagay ko sa loob ng ating inihaw na pusit, di papa. Charot. Pinas-forward ko na ngayon mga beb kasi kung hindi ko pa fast-forward dyan, sigurado 3 hours ang aabutin sa panghihiwala ng sibuyas, kamatis at saka sili dahil sobrang dami niyan mga beb. First time ko pala mag-ihaw ng pusit mga beb, kaya nanood mo na ako sa YouTube kung paano ba talaga ang tutorial at kung paano at kung anong mga nilalagay sa loob ng pusit. Hindi naman pala ganun kahirap mga beb. Mga beb, tapos na ako maghiwa-hiwa ng mga anik-anik, pero tignan mo tong pusit mga beb na pinrosen ko ay mga beb, ang tagal niyang idiporos at talagang sobrang dikit na mga beb. Kaya sabi ko sa kapatid ko, siya na muna magtimpla sa aming ilalagay sa loob ng pusit habang ako tinatanggal ko pinaghiwa-hiwalay ko yung mga pusit kasi nililinis ko pa yung mga pusit mga beb. Sobrang process talaga. Ay, kapagod. Sarap. Nagpatak lang din ako ng lemon dyan para matanggal din yung lansa at para wala akong maamoy na amoy pusit. Amoy kifay. Charot. Finally mga beb, napaghiwa-hiwalay ko na ngayon mga pusit at ayan lahat ng iihawin natin mga beb. Ganyan lang yung size pero pwede na yan. Tapos pinatakan ko lang din siya ulit dyan mga beb ng lemon para naman hindi siya ganun kalansa. At asin, tapos nilagyan ko siya ng konting tubig na medyo mainit lang ng konti. Parang maligam-gam mga beb para bumuka lang yung butas. Para madali ko ma-shoot yung mga anong nasa isip. Ako lang kasi napanood ko sa YouTube mga beb. Kaya ayun, wala tayong magagawa. Yan yung napanood ko eh. Kaya gaya-gaya tayo diba? Alam mo yan. Charot. Nagtabi na pala ako dyan na para kakalamaris ko sa susunod na araw at wala kang magagawa. Charot. Binanlawan ko na nga yung pusit yan. Tapos pagkatapos ko siyang banlawan, pinalamig ko lang siya siguro mga 2 minutes para hindi mabigla yung ating pusit. Pagkatapos niyan mga beb, agad-agad ko nang sinimula ng paglalagay ng panlaman sa ating pusit na iihawin. Diba? Napakasarap. Saka sobrang bango niyan mga beb habang nilalagay ko yung palaman na para bang nagugutom ako at inaakit na ako na parang gusto niya akong dalhin sa biringan. Charot. Ginahirapan nga ako maglagay dyan ng palaman mga beb kasi nga medyo malalaki yung ket ko dito ng kamatis tapos ang liit-liit ng butas ng pusit. Tapos napuputol pa yung ulo na para bang pugot ang ulo ng pusit. Charot. Tapos nga ako mga beb, agad-agad na nga kami nagpaliyab ng uling dito ni Aljor sa taas to sa rooftop namin kasi nga doon kasi masarap magluto at the same time may ilaw at nagbukas siya na bonggang-bongga. Hapon na yan mga beb at alam kong aabutan kami ng dilim dito sa pag-iihaw namin dahil nga sobrang dami at syempre meron kaming solar sa taas kaya kahit paano abutan kami ng dilim ay dead mat makakapagluto pa rin kami. Buti na nga lang mga beb, dali kami nakapagpabaga ng uling dyan at pagkatapos yan mga beb agad-agad ko na nga isinalang yung mga pusit dito at in fairness 15 na peraso agad yung naisalang ko which is madali kami makakaluto at makakatapos nito. Shout out sa mga kapitbahay na nakakaamoy ng aking iniihaw. Pasensya na, masarap yung ulam namin. Charot. Maliwanag pa ang langit yun mga beb pero sobrang dilim na dito sa area namin kaya minamadali na namin makaluto dahil nagugutom na rin talaga ako dahil hindi naman ako nagtanghalian yan mga beb. At habang nagpapaypay nga ako dyan parang napansin kong kulang na yung uling. Kaya sabi ko sa kapatid ko dagdagan niya yung uling. Erika yun. At hanggang dito na lang pala mga beb. Sana hindi ko kayo nagutom mga beb.
Hindi naman sa iniinggit ko kayo mga beb. Pero ang sarap ng ulam namin mga beb. Mamatay kayo sa inggit mga beb. Charot lang mga beb.